Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan. Welcome sa ating channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang sensitibo pero mahalagang tanong. Umiinit ang usapan sa loob ng House of Representatives. Isang pahayagang binitawan ni Representative Santay na agad umani ng atensyon at diskusyon, diretsyo, walang paligoy-ligoy at tumatama sa sentimiento ng bayan. Ano ang tunay niyang mensahe? Ano ang implikasyon nito sa bansa? Mga kababayan, pakinggan natin at himayin ang pahayag na ito dahil hindi ito ordinaryong pananalita sa Kongreso. Simulan na natin. Madam Speaker, may we recognize the Honorable Suntay for his interpellation. The Honorable Bong Suntay is recognized for his interpellation. Thank you very much, Madam Speaker. Distinguished Minority Floor Leader. Well, ito lang, this is just a short manifestation of support dun sa sinabi ng ating ginagalang na Minority Floor Leader that we have to proceed with caution and diplomacy. Matanong ko lang po dun sa ating ginagalang na Minority Floor Leader. Would you know, kunyari sa kasakaling kailangan nating makipaglaban, would you know kung gaano kalaki at gaano kalakas ang ating armed forces, ang ating military capabilities? Medyo mahirap na tanong yan, pero i-google mo lang, i-google mo sa Madam Speaker sa internet, makikita mo na napakalakas po ng kanilang bansa at napaka-lead po natin. Yun nga po, Madam Speaker, distinguished Minority Floor Leader, madali po kasing maging matapang. Ang problema, paano kung patulan tayo? The fighter plane the military capability of China is very vast. In fact, they have between 1,200 to 1,500 fighter planes, including fourth-generation fighters, J-10, J-16, J-7 variants, and fifth-generation J-20. Yung ating pong ginagamit na Korean-made na eroplano, baka pagka nadaanan ng fighter plane ng China, hindi na kailangan na gagamitan ng missile, baka bumagsak. They have around 7,000 to 9,000 tanks, 4 active aircraft carrier, 6 conventional submarines, 12 nuclear-powered ones, 10 ballistic missile subs. Eh tayo, bangka lang, may mga katig pa. The People's Liberation Army numbers between 1.7 to 2.2 million. At kaya ko lang ito nabanggit dahil nga I believe that kagaya ng sinabi ng ating distinguished minority leader, we have to proceed with caution. And if there is a diplomatic way to resolve the problem, then we should do it. Madali kasing maging matapang. Ang problema, paano kung tayo papatulan? Nabanggit kanina ng ating kasama ni Congressman Paulo Marcoleta, wag na natin idaan sa military na away, sa ekonomiya na lang. If China decides that all Filipinos working in China should be repatriated back to the Philippines, what will happen to all those people working in China? If China decides that dito na lang po sa atin, we know that almost 70% of the Philippine economy are controlled by Filipinos of Chinese descent. So I believe that na kailangan talaga ng masusing pag-aaral at mag-ingat rin sa ating sinasabi. Well, I don't want to be perceived as being pro-China. Ako po ay gusto ko lang maging realistic. If we think that the US will defend the Philippines in case China engages us, we might be up for a big surprise because I doubt it if the US will come to the defense of the Philippines. So yung akin lang po, Madam Speaker, sa ating privileged speaker, sa ating inagalang na minority floor leader, I just want to manifest my support, a realistic support. I love our country and I don't want us to be
I don't want to see this country go down the wrong path. And I want us to tread carefully. Dahil we have to choose the fights that we want to go into. We cannot be remiss in our duty. If we want to protect the Philippines, then let's protect it. Kanina nabanggit ng ating kasamahan Congressman Nabante that China should respect us. But respect is not asked, it is earned. And I think we will earn it if we show that we deserve that respect from these other countries. Thank you very much, Madam Speaker at Ginoong Privilege Speaker. Thank you, Madam Speaker, with that manifestation. Actually, yung lakas po nila at saka sa atin, public knowledge po yun kung hanggang saan tayo. Sa katunayan, ang ating GDP ay 4 na cities lang nila sa Pujan province. 4 na cities lang. Tapos na po tayo. Ngayon, ang ating bansa po ay may history ng sakupin tayo ng Espanyol, ng sakupin tayo ng Amerikano, ng sakupin po tayo ng Hapon. Yung inaaral po natin parang pinaglabanan, bridge lang yun ha. Pinaril lang yung Amerikano, yung Pilipino na sundalo. Yun ang simula ng Philippine-American War. Yun ang gusto nating hindi mangyari sa atin. Ang sinasabi po kanina ng ating representante ng Quezon City na hindi tayo makapanalo po dito kung military action po ito. Kung yun po ang patutunguhan. Alam na natin siguro ang ending. Pero ang diplomatic channels po dito ang pwedeng gawin natin. Nag-aral din po ako ng political science, Madam Speaker. Yung mga treaties natin, palakasin yung mga treaties po natin. Hindi yun sa pag-iingay kung saan-saan. Ang mga treaty, mga international agreements natin, yun po ang makakadepensa sa atin. At sabi ko nga, aralin natin. Kasi kung mga politiko lang ang kikilos dito, bakit mga diplomats ang kikilos sa international setting? Kasi minsan, ang mga politiko ginagamit pampasikat lang sa pangalan, minsan. Pero hindi para ma-solve yung problema. Ang diplomats ay talagang tinututukan nila, alam nila kung anong mga treaty agreements ang kailangan. Sino ang bansang handa tumulong sa atin kung sakaling mapunta tayo sa ganong konflikto, Madam Speaker. Sana po sa ating generation, hindi ulit masakop ang ating bansa kasi tatlong superpowers na po ang sumakop sa atin. Hindi pa nga, kasama pa ang England. Pinasok din po tayo. Parang pinasok din po tayo ng Portugal. Hindi rin palang 3. 5 bansa na po. Majority Leader. Madam Speaker, I move to refer the speech of the Honorable Libanon and its subsequent interpellations to the Committee on Rules for its appropriate action. There is a motion. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved.